Aba, ang kakambal kong lalaki pala. Ate, bakit ikaw ang sumundo ngayon? Ang dami mo yatang oras. Ginulo ni Lin Kingsui ang buhok ko, isang bihirang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Tinitingnan ko lang kung maayos ka. Umikot ako sa harap niya. Hindi ba't ang ayos ko naman? Walang nabawas na laman, kaya huwag na kayong mag-alala. Umiling si Lin Kingsui, talagang wala siyang magawa sa akin. Sino yan? Pati girlfriend, sinusundo na sa school. Ang kapal ng mukha. Paglabas pa lang ni Jiang Wenming sa school gate, nakita na niya ako, pati na ang kapansin-pansing babae sa tabi ko. Magandang hugis itlog na mukha, malamig na aura, ang buong katauhan niya ay medyo nakakatakot. Nakakainis talaga ang mukhang iyan. Bakit pati personal kong buhay, kailangan mo pang pakialaman? Sinabi ko na sa iyo kahapon, sa susunod, hindi lang isang mangkok ng sabaw ang mangyayari. Tumingin si Jiang Wenming kay Lin Kingsu. Miss, huwag kang magpapaloko sa kanya. Mayabang iyan at dominante. Kahapon nga ng tanghali, tinapunan niya ako ng sabaw. Dapat mong malaman agad ang katotohanan. Hindi siya bagay sa'yo. Tahimik kong pinanood ang palabas ni Jiang Wenming. Nakakatawa talaga. Pero hindi ako magsasalita. Hahayaan kong makita niya ang kamandaggi ng ate ko. Gaya ng inaasahan, gumalaw ang mapulang labi ni Lin Kingsu. Sayang lang ang isang mangkok. Sa tingin ko, isang timba ang mas bagay para makita mo kung gaano kakapangit. Hindi ako kumibo. Sa isip ko, binigyan ko ng 100 puntos ang ate ko. Siya nga ang Lin family. Sa galing niyang mang-asar, talo ako. Ang pangit ng mukha ni Jiang Wenming, parang nakakain ng berdeng langaw. Yung dalawang lalaki sa tabi niya, hindi na nakatiis. Lingyang, huwag kang masyadong mayabang. Mayaman at makapangyarihan ang pamilya ni Mingje, Kuya Ming, at mahal na mahal siya ng mga magulang niya. Hintayin mo ang kahihinatnan ng pagganti niya. Siguradong hindi ka makakatakas. Tumawa ako ng 2 beses tapos pumalakpak. Ang lalim ng pagkakaibigan niyo, ah. Sabihin niyo nga, pera ba ng pamilya niya ang habol niyo o impluensya? Tinaasan ko sila ng kilay, halatang walang pakialam. Inaabangan ko talaga kung paano ako hindi makakatakas. Natahimik sa galit yung 2 lalaki. Tiningnan ako ni Lin Kingsu, marahang hinawakan ang braso ko, at mumisi ng 2 beses. Kung papatulan mo ang mga tanga, magmumukha ka lang walang pinag-aralan. Tara na, ililibre kita ng masarap. Habang tinitingnan ang papalayong likod namin, mahigpit na ikinuyom ni Jiang Wenming ang mga kamao niya. Lingyang, sisiguraduhin kong magbabayad ka. Kundi hindi na ako si Jiang Wenming. Sa kabilang banda, nakita ng mga babae ang eksenang ito. Grebe. Girlfriend mo ba yung nasa harap? Ang ganda. Kahit babae ako, na in love ako. Mukhang kinikilig si Sutayan. Tumingin si Fang Xiao sa mga mata ni Jiang Xinyu na dumilim. Hindi nakikita ng iba pero alam niya lahat. Yuji, alam mo bang may girlfriend na ang katabi mo? Huminto si Jiang Xinyu, sumakay sa bisikleta. Anong pakialam ko? Nagkatinginan yung 3, sumunod na lang. Ang mukha ni Jiang Xinyu at Lin Kingsu, simula nang sumakay sa kotse, ay hindi na gumanda. Nakatungo ako. Ang pamilyang Lin ay kakampi sa kamag-anak, hindi sa iba. Ganito sila ngayon, siguradong alam nilang inaapi ako. Hinawakan ko ang braso ni Lin Kingsu, nagpapaawang parang tuta. Ate, huwag ka nang magalit, please. Tingnan mo, okay lang naman ako. Masama sa katawan ang magalit. Ito ang kahinaan ni Lin Kingsu. Sige, ikwento mo ang nangyari sa sabaw na yon. Sumandal siya sa likod ng upuan, parang handang makinig. Umupo ako ng diretsyo, tiningnan si Lin Kingsu, at walang pagmamadaling ikinuwento ang nangyari noong araw na iyon. Nang makita ni Lin Kingsu ang nanggigigil kong mukha, sa wakas ay hindi na siya seryoso. 1 araw ka pa lang dito, ganito na agad ang nangyayari. Ano na namang dahilan nito? Kumaway ako, nagkunwaring walang alam. Ewan ko. Siguro naiinggit sila sa kagwapuhan ko. Noong araw na iyon, umupo siya sa pwesto ko para kausapin ang katabi ko. Pinatayo ko siya, tapos nag-usap lang kami ng konti, wala nang iba. Nagtatakang tumingin si Lin Kingsu. Katabi? Pagbanggit kay Jiang Xinyu, isang kislap ng interes. Ang dumaan sa mga mata ko.
Siya ang campus, overlord bully, o campus beauty ng BY. Basta, sikat na tao. Ang importante, hindi siya nag-aaral. Narinig ko sa pinsan ko, magaling din daw siya sa klase. Kundi, paano siya makakapasok sa science experimental class? Hindi na nagsalita pa si Lin Kingsu. Kinuha niya ang tablet at naglaro. Ako naman, nagpahinga ng isang gabi sa bahay. Mas maganda na ang pakiramdam ko. Dahil sa address ng bahay, sadyang nagpaalam ako para sa morning self-study. Umabot ako sa unang klase. Nang makita ako ni Song Jingian, palihim siyang humarap. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Ano ka ba? Mahigit 2 oras din ang biyahe mula Bicheng papuntang Ningcheng. Natatakot sina mama at papa na baka hindi ako makapagpahinga ng maayos, kaya nagpaalam ako para sa isang morning self-study. Hindi ba't lahat ng test papers ng school team ngayon tapos ayusin na ang upuan? Pag-usapan ang upuan, napatingin ako kay Jiang Xinyu. Hindi ko akalain na maaga rin siyang dumating ngayon. Pero ganun pa rin siya, nakatungo sa mesa, mahimbing na natutulog. Pumasok si Teacher Zhang, ang class advisor. Sinuyod niya ng tingin ang mga estudyante, hindi naman masyadong seryoso. Itong opening exam, sa totoo lang, mahirap ang test paper. Pero may kaklase tayong nakakuha ng 650 at 145 sa English, 140 sa math. Pagkasabi pa lang noon, biglang umingay ang classroom. Sino yon? Ang galing! Second year pa lang, ganyan nakataas ang score. Kung magre-review pa, hindi ba't invincible na? Siguro si Jiang Xinyu. Kasi naman, sa klase natin, siya lang ang ganyan kagaling sa math. Nag-usap-usap ang lahat. Ang mga exam sa BY ay laging mabagal lumabas. Minsan, mahirap nang makakuha ng 600, paano pa kaya ang 650? Pumalakpak si Teacher Zhang. Tahimik. Pagkatapos, kinuha niya ang listahan sa kamay niya. Sa batch, 5 ang nasa top sa klase natin. Kumpara sa kabilang experimental class, halos tabla lang. Pero sa top 3 ng batch, 2 ang galing sa klase natin. Ang top 1 ng batch at top 1 ng klase ay si Lingyang. Anong narinig ko? Si Lingyang pa ang nakaagaw sa top 1 spot ni Yuji sa klase. Si Sutian, na kanina palutang, biglang natauhan. Ang top 3 ng batch at top 2 ng klase ay si Jiang Xinyu. Pagkatapos basahin ni Teacher Zhang ang top 1-0 ng batch at top 5 ng klase, ibinaba niya ang papel. Si Lingyang ay transfer student, pero napakagaling pa rin grades results niya. Agad siyang gumawa ng ingay. Mahigit 40 puntos ang lamang niya sa top 2 ng batch. Pati si Jiang Xinyu ay nagising sa sinabing iyon. Ang tamad niyang mga mata ay hindi napigilang mapatingin sa akin. Pero nakatungo pa rin ako sa libro, walang masyadong reaksyon. Hindi ako kontento sa grades results na ito. Sa history and grades results ko, ang language at science ay talagang napakababa. Napapikit si Jiang Xinyu, may halong pagkainis sa puso niya. Sunod, tumayo ang buong klase at lumabas para maghintay sa pag-aayos ng upuan. May kakaibang patakaran ang BY. Ang upuan sa experimental class ay pipiliin base sa grades results. Diretso akong pumasok, sinuyod ng tingin ang mga bakanting upuan sa classroom. Pinili ko pa rin ang dati kong pwesto. Una, tinatamad akong maglipat ng libro at mesa. Pangalawa, kung tatangkad pa ako, baka maharangan ko ang marami kung upo ako sa harap. Pagkaupo ko, pumasok si Jiang Xinyu. Nang makita niya ako, umisi siya, lumapit sa dati niyang pwesto at umupo. Kumunot ang noo ko. Hindi ba't ayaw mo ng katabi? Bakit hindi ka pumili ng sulok para mag-isa ka? Nakadapa si Jiang Xinyu sa mesa, diretso akong tinitigan. Gusto ko pa sanang matutunan sa'yo kung paano magpalit-palit ng ugali at kung paano maging ganyan kagaling. Bigla kong naisip, mukhang masaya rin palang may katabi. Anong klaseng pagpapalit-palit ng ugali? Namula at namuti ang mukha ko. Gaano kaya karami ang alam niya? Kinakabahan ako pero pilit kong pinapakalma ang sarili. Natural lang na magaling. Pero kung masaya, yon ang hindi. Hindi na nagsalita pa si Jiang Xinyu. Sunod-sunod na pumasok ang iba. Una, nagulat sila na kami pa rin ang magkatabi.
Pagkatapos, kanya-kanya na silang pumili ng upuan. Si Song Jingyan, nasa gitna ang ranking, pinili pa ring umupo sa harap ko. Nang lahat na ng upuan sa classroom ay may nakaupo na, pumasok si Teacher Hang. Nasiyahan siyang tumingin sa paligid. Hindi naman kakaiba ang ayos ng upuan. Pagkatapos ng opening exam, ang dating gawin ng school namin ay sports meet. Wala pang isang buwan ang natitira para maghanda ang lahat. Sunod na in-announce ni Teacher Hang ay tungkol sa sports meet. Muling umingay ang classroom. Humarap si Suchayan. Yuji, ngayong sports meet, tatakas na naman tayo, di ba? Wala naman tayong kinalaman dyan. Hindi nagsalita si Jiang Xinyu. Sa kabaligtaran, narinig niya ang usapan namin ni Song Jingyan. Sa tingin ko, depende kung sasali ako o hindi. Wala naman akong masyadong pakialam dyan. Kung kulang sa tao, sasali na lang ako. Napabuntong hininga si Song Jingyan. Basta ako, ang pangit ko sa sports. Pero sa tingin ko, sa sign bearer ng bawat klase sa sports meet, pwede kang mapili. Nagtatakang tumingin ako kay Song Jingyan. Sign bearer. Parang leader ng team. Bawat klase, pipili ng isang estudyante. Pero yung mga napipili, kadalasan yung pinakamaganda o pinakagwapo sa klase. Kasi nga, leader sila, paliwanag ni Song Jingyan. Ang sign bearer ng bawat klase, karamihan ay binoboto ng mga estudyante mismo. Walang interes kong sagot. Walang masyadong saya sa mga ganyang bagay. Sa mga oras na ito, may isang kaklaseng nag-suggest. Teacher, yung leader, sign bearer, ba natin ngayong taon, pipiliin na muna? Sumang-ayon ang ibang kaklase. Nga. Ang leader, sign bearer, ang pinaka-importante. Nang marinig ang key sign bearer, napatuwid ng upo si Duziteng, sakit tiyan. Tumingin siya sa paligid, pero iba ang pinag-uusapan ng lahat. Sa tingin ko, si Lingyang ang bagay. Bukod sa gwapo, magaling pa sa klase. At tingnan niyo si Yuji, katabi pa niya. Siguradong iboboto ko si Lingyang. Narinig ni Duziteng, sakit tiyan, ang usapan nila, dumilim ang tingin niya. Mahigpit niyang hinawakan ang salamin sa hita niya. Pagkatapos ng maingay na diskusyon, nakaisip sila ng paraan. Yung mga gustong sumali, aakyat sa stage para magpakitang gilas. Pagkatapos, boboto ang klase. Kung sino ang may pinakamataas na boto, siya ang magiging sign bearer. Si Duziteng, sakit tiyan, ang unang nagtaas ng kamay para sumali. Umakyat siya sa stage at sumayaw ng sikat na boy group dance. Pagkatapos, pumalakpak ang mga nasa baba. Tuwang-tuwa si Duziteng, sakit tiyan, siguradong-sigurado na siya sa posisyon ng leader, sign bearer. May iba pa bang gustong sumali? Nagkatinginan ang mga kaklase sa baba. Kasi naman, mahirap kalabanin si Duziteng, sakit tiyan, at wala rin silang maipagmamalaking talento. May kaunting bulungan lang sa klase, pero walang umaakyat sa stage. Lingyang, hindi ka ba susubok? Tanong ni Song Jingyan, humarap sa akin. Nakatungo ako sa libro. Walang interes. Humarap din si Sutayan sa akin. Subukan mo kaya? Baka ikaw na ang bagong class heartthrob. Walang binatbat si Duziteng, sakit tiyan. Medyo malakas ang boses ni Sutayan, kaya napatingin ang marami. Hindi maganda ang itsura ni Duziteng, sakit tiyan. Pumikit siya ng bahagya tapos ngumiti. Lingyang, dahil nire-rekomenda ka ng lahat, bakit hindi ka sumubok? Huwag mong bigin ang inaasahan nila. Tinaas ko ang tingin. Isa na namang gustong manggulo. Bakit ba ang inggitero ng mga lalaki sa school na to? Lingyang! Lingyang! Nag-iingay na ang mga babae sa klase. Ang gwapo na, magaling pa sa klase, kung may talento pa, para na kaming nanalo sa loto. Ano, takot ka ba o wala kang alam? Hindi maganda ang itsura ni Duziteng, sakit tiyan, nang marinig niyang lalong lumalakas ang ingay sa baba. Tumayo ako kasama si Uncle Shu, probably a nickname. Binigyan na nga ng mukha, ayaw pa. Mamaya, kapag natalo, mas maganda pa ang itsura niyan. Walang pag-aatubiling umakyat ako sa stage. Tapos, pinatugtog ko sa teacher ang parehong dance music ni Duziteng, sakit tiyan, kanina. Nagsimula ang intro ng music, agad akong pumasok sa T-zone. Ang mga galaw ko ay sanay na sanay. Kahit hindi ako nagsasalita, kitang-kita ang kumpiyansa at karisma sa kalmadong kilos ko. Punong-puno ng kabataan.
Ang pagsasayaw ko ay ibang-iba sa malamig kong itsura kapag nag-aaral. Habang sumasayaw, parang may mga bituin sa mata ko. Malinis at eksakto ang mga galaw at ekspresyon ko. Pati ang huling kiwingti ko, parang pana ni Cupido na tumama sa puso ng lahat. Ang ngiti ko na may dimples ay nakakabighani. Grabe! Ah! Mag-debut ka na! Ang gwapo mo! Yuji, anong klaseng lalaki si Lingyang? Simula ngayon, number 1 fan mo na ako. Pagkatapos manood ni Sutayan, walang tigil siyang nagsasalita sa tabi ni Jiang Xinyu. Manahimik ka! Sinamaan siya ng tingin ni Jiang Xinyu. Hinawakan niya ang ilong niya. Ang pangit na talaga ng mukha ni Du Ziteng, sakit tiyan ngayon. Mas lalong humigpit ang pagkuyom ng mga kamao niya. Hindi niya akalain na mas magaling akong sumayaw sa kanya. Halata na ang resulta ng botohan. Ako ang naging sign bearer ng Science Class A. Sa totoo lang, hindi ako nagulat. Kung hindi lang dahil sa pang-udyok ng buong klase at sa panggugulo ni Du Ziteng, sakit tiyan, wala talaga akong interes sa pagiging sign bearer na ito. Grabe, Lin classmate, ang galing mo palang magtago ng talento. Kung sasali ka sa boy group competition, sa tingin ko, pwede kang maging center. Ina-announce ko, simula ngayon, number 1 fan mo na ako. Talagang nag-iba na si Sutayan, naging number 1 fan ko na. Nararamdaman ko lang ngayon na masakit ang ulo ko. Nadagdagan na naman ng isang bagay na nakakainis. Lingyang, ang galing mo talagang sumayaw. Ang cool! Medyo nauuhaw ako sa pagsasayaw. Binuksan ko ang tumbler ko at uminom ng tubig. Narinig ko ang isang pamilyar na boses sa tabi ko. Gwapo, ano pa bang hindi mo kayang gawin? Hoy, hoy! Sinamaan ko ng tingin si Jiang Xinyu na nakangiti sa tabi ko. Tapos, dahan-dahan kong sinabi ang isang salita, alis. Napasinghap ang lahat, akala nila tapos na ako. Pero sa susunod na segundo, ngumisi si Jiang Xinyu, mas lalo pang naging masama ang ngiti. Hindi maintindihan ni Sutayan kung anong nangyayari sa dalawang ito. Noong simula ng klase, si Yuji ang nagsabi ng ki-alis. Ngayon, si Lin classmate naman ang nagsabi kay Yuji. Ito ba ang paghihiganti ng isang ginoo? 10 taon man ang lumipas, hindi pa huli. Ibinabalik lang ang ginawa sa kanya? Lahat, manahimik. Kinuha ni Teacher Zhang ang libro at pinalo ang mesa. Dahil kakabago lang ng klase, pansamantala kong itatalaga ang mga kaklaseng ito bilang class officers. Kung may tanong kayo, pagkatapos kong magsalita, magtaas ng kamay. Class President, Jiang Xinyu. Vice President at League Branch Secretary, Du Ziteng, sakit tiyan. Study Committee Member, Lingyang. Cultural and Recreational Committee Member, Song Jingyan. Sports Committee Member, Liu Yang. May objection opinion ba kayo? Tamad na nagtaas ng kamay si Jiang Xinyu. Class President, masyadong maraming trabaho, nakakainis. Naintindihan ni Teacher Zhang ang ibig niyang sabihin. Ngumiti siya. Alam kong prinsesa ka. Magiging figurehead ka lang. Kung may kailangan, si Du Ziteng, sakit tiyan, ang gagawa o pwede rin ang study committee member. Ibinaba ni Jiang Xinyu ang kamay niya. Pwede na iyan. Pagkatapos ng klase, nakahinga ng maluwag ang lahat. Biglang umingay ang classroom. Lin classmate. Lin classmate. Ang fan mo, humihingi ng wechat mo. Humarap si Sutayan mula sa harap, puno ng pag-asa ang mukha. Nang marinig ni Song Jingyan ang iwechat, sinamaan niya ng tingin si Sutayan. Ako at si Lingyang ang pinaka-close sa klase. Ako muna ang mag-a-add, mas maganda kung close na kami. Hindi pa nga na-add sa wechat, ang yabang na ng tono ni Sutayan. Talagang nainis si Song Jingyan. Napatawa ako. Itong dalawang ito, kung sila ang nasa harap ko, mukhang magiging masaya ang mga susunod na araw. Kinuha ko ang cellphone ko mula sa bag, binuksan ang i-heat code. CJ, i-add nyo. Humarap si Song Jingyan, kinuha ang cellphone at nag-scan ng code. Agad namang kinuha ni Sutayan ang cellphone sa bulsa niya at nag-scan. Hindi ko akalain, may dala ka rin palang cellphone, Lin classmate. Bawal ba? Akmang itatago ko na sana ang cellphone ko nang pigilan ako ni Jiang Xinyu. Walang pagmamadali siyang nag-scan din ng code. Yung sasabihin niya sana, bigla niyang nilunok. Bakit niya ako i-a-add?
Pagkatapos i-add ni Song Jingyan sa WeChat, medyo natulala siya nang marinig ang sinabi ko. Hindi ba't bawal dalhin sa school? Isa-isa kong inapprove ang mga friend request. Ganito kasi yung dati kong school, wala namang ganong patakaran. Mumiti si Sutian ng aasar. Ang patakaran ay patay, ang tao ay buhay, di ba? Fiyang, fat sheep prosperous sheep, WeChat name. Medyo kakaiba sa personalidad ko. Pati Feiyang tatawagin mo. Galit na galit si Song Jingyan. Lahat na lang, naunahan siya ni Sutian. Bli! Huwag kang mainggit. Halata namang siyang Zai, Lingyang, ang tinatawag na Xiaoming, palayaw ng pamilya niya. Bilang kaibigan, bakit ko pa siya tatawaging Lin classmate? Mas close kung Feiyang, di ba? Ang daldal ni Sutian, walang makatalo sa kanya. Grebe. Biglang sumigaw si Sutian. Agad na natahimik ang classroom. Lahat ng tingin ay napunta sa kanya. Agad siyang kumaway. Wala. Maglaro lang kayo. Wala akong pakialam, ako ang number 1 Xiao Feiyang, Little Feiyang. Narinig ko yon, nagulat ako. Anong kin-number 1 Xiao Feiyang? Ako rin. Lingyang, ang cool mo pala noong nagpakulay ka ng buhok. Nakita rin ni Song Jingyan ang moments ko. Kahit isang buwan lang ang visibility, marami rin akong pictures doon. Isa sa pinakabago ay yung kulay purple gray ang buhok ko, astig ang ayos, nakaupo sa race car. Mukhang siga pero gwapo. Umiti ako, walang masyadong sinabi. Gusto ko ring magpakulay ng buhok, pero ayaw ni na mama at papa. Sabi nila pagkatapos daw ng college entrance exam di. Biglang nalungkot si Song Jingyan. Bigla siyang may naisip. Tara, magpabutas tayo ng tenga. Pagdating ng sports meet, pwede na tayong magsuot ng magagandang hikaw. Kung ganoon, pwede rin akong magpabutas. Ang ganda ng hikaw ni UJ. Baka ganon din ako. Maganda kasi siya. Ikaw, mukha kang Chengui trying hard cool girl. Itong dalawang ito ang ingay nag-aasaran. Napapangiti na lang ako habang umiiling sa dalawang ito. Feiyang, sabay tayo, agad akong inanyayahan ni Song Jingyan. Tinaas ko ang tingin, ipinakita ang buong tenga ko. Mukhang wala na akong mapapagbutasan. Halos isubsob na ng dalawa ang ulo nila sa tenga ko. Tinitigang mabuti. Muntik nang mapasigaw ulit si Sutayan, pero pinatahimik siya ng isang tingin ni Jiang Xinyu. Grabe, ang cool. Kasi ngayon, sa kaliwang tenga ko, may isang hilera ng butas sa earlobe, 2 butas pa sa taas, isa sa cartilage, isa sa tragus. 4 na butas sa kaliwang tenga. Sa kanang tenga, bukod sa katapat ng nasa kaliwa, walang butas sa cartilage at tragus sa taas, pero may butas sa isang buto sa loob ng tenga. Pati si Jiang Xinyu, napatingin ang 2 beses. Gwapo, kakaiba ka nga talaga. Masakit ba? Ang dami, tapos yung iba, sa buto pa. Tinitingnan pa lang ni Song Jingyan, parang nasasaktan na siya. Okay lang. Matagal ko nang pinabutas yan. Wala na akong nararamdaman ngayon. Hinawakan ko ang tenga ko. Maaga akong nagpabutas, kaya kahit hindi ako magsuot sa school, hindi na nagsasara. Sa mga oras na ito, may notification sa cellphone ko. Tiningnan ko. Biglang may group message. BY grade 11 is a class officers. Nakalagay sa group message, Jiang Xinyu invited you to join the group. Tinaas ko ang tingin kay Jiang Xinyu sa tabi ko. Biglang nagtama ang aming mga mata. Bakit mo ako in-add sa group? Class officer ka ba? Mahal kong study committee member, bahagyang tumaas ang sulok ng mata ni Jiang Xinyu. May ngiti sa labi, tinitingnan ako. Salamat. Mabilis kong iniwas ang tingin. Sa totoo lang, hindi naman ako kulang sa magagandang babae sa paligid ko. Sanay na ako simula pagkabata. Pero bakit si Jiang Xinyu ang nakakapagpakaba sa akin? Anong klaseng demon seductress ito? Sakto namang tumunog ang bell. Pumasok ang math teacher na si Chen Zai. Kalmado ang mukha niya. Si Old Chen, Teacher Chen, mukhang hindi galit ngayon, ah. Maganda ba ang score ng klase natin sa math? Halos pareho lang. Walang pagbabago. Nakuha niyo na ang grades results niyo. Yung iba, hindi ko nasasabihin.
Ang average ng klase, 79.4. Yung average ng batch, hindi ko nasasabihin. Walang kwenta kung ikukumpara. Tayo, science class, kung hindi natin malalampasan ang average ng batch sa math, wala talagang kwenta. Yung mga humihila pababa, mag-ingat na kayo. Sa klase natin, bukod kay Jiang Xinyu, hindi ko akalain na itong transfer student na si Lingyang ay ganyan din kagaling. Tumayo ka para makita ka ng teacher. Itinaas ni Chen Zihe ang salamin niya. Tumayo ako na nakaupo sa pangalawa sa huling hilera. Nang makita ng teacher na si Jiang Xinyu ang katabi ko, natulala siya sandali tapos ngumiti. Magkatabi pala kayo ni Jiang Xinyu, magaling na kombinasyon. Interesado ka bang maging math class representative? Grebe. Si Old Chen, nag-aalok. Alam ng mga taga-klase na si Chen Zihe ang pinakamatalas ang dila na math teacher sa buong school. Tipikal na nakangiting tigre. Pero magaling din siyang magturo. Noong nakaraang semester, sa klase na hawak niya, ayaw ni Jiang Xinyu na maging class representative. Yung ibang estudyante, hindi niya masabi ang grades results sa math. Kaya pinakuha na lang niya sa study committee member ang mga math homework. Hindi na siya pumili ng class representative. Tungkol dito, wala akong masabi. Bigla, isang tamad at malamig na boses ang narinig. Wala nang kwenta. Study committee member na siya. Study committee member. Kung ganoon, ikaw na rin ang kumuha ng math homework, tulad ng dati. Yung trabaho ng math class representative, ikaw na rin ang gumawa. Madali lang naman. Walang masyadong gagawin. Umupo ka na. Kumaway si Chen Zihe, sinanyasan akong umupo. Yung si Old Chen, nakangiti. Siguradong dahil ang gwapo ni Yang Je, Kuya Yang. Ngayon ko lang siya nakitang umiti ng ganyan. Pagkaupo ko pa lang, humarap na si Sutian, pabulong na nagsalita. Sino ba namang hindi ang gwapo ko may ganyang trato? Hindi ako tumanggi sa sinabi niya. May malakas na kutob si Sutian. Wala pang kalahating taon, siguradong magiging pareho na silang dalawa. Ang walang pakundangang pagkamayabang, parang si Yuje. Ako naman, hindi masyadong nakikinig sa klase. Ina-analyze ko ang mga mali ko. Nakatungo ako sa scratch paper, paulit-ulit na nag-verify. Tama naman ang paraan ko, pero iba pa rin ang resulta sa sagot. Kumunot ang gwapo kong mukha. Pinaikot-ikot ko ang ballpen. Iba ang mga value na ginamit sa magkabilang panig, paano magiging tama? Bigla akong nag-angat ng ulo, nagtama ang aming mga mata ni Jiang Xinyu. Hindi. Pero kanina pa niya ako tinitingnan habang nagsusolve. Isang kamay ni Jiang Xinyu ang nakasandal sa baba niya, bahagyang tumaas ang sulok ng mata. Walang kapintasan ang maganda at maliit niyang mukha. Unang beses ko siyang tinitigan ng ganito kalapit, medyo natulala ako. Ano, na-inlove ka na sa ganda ko? Nagulat ako, napakurap. Sobrang lapit namin ngayon. Mayabang. Kinuha ko ulit ang ballpen, yumuko para mag-solve. Pero namula ang tenga ko. May halong pang-aasar ang ngiti ni Jiang Xinyu. Muli siyang yumuko. Ang susunod na klase ay self-study. Ang mga teacher ng 3 science subjects ay nag-require na intindihin na ng lahat ang mga maling sagot nila. Yung mga hindi maintindihan, pwedeng magtanong sa teacher o sa kaklase. Yujai. Yujai. Sa science, sayo kami aasa. Itong buong papel, 2 paghahati 3 ang hindi ko alam. Please. Desperadong yumakap sa hita ni Sutian, sabay sulyap sa akin. Fiyang, kumusta ang science mo? Umiling ako. Sobrang baba. 255? Ang yabang mo. Ayaw nang magsalita pa ni Sutayan. Huhu, lahat kami aasa kay Yuji. Kakaiba talaga siya. Tuwing exam, mahirap man o madali, laging perfect score sa science at math. Sa language at English, pinagsama, 150. Laging nasa 600 ang score. Medyo natulala ako. Ang galing sa science. Kung tataas pa ang humanities niya, hindi ba't sobrang galing na? Kakaiba nga. Hindi yan walang utak, kundi kulang sa common sense. Ha. Ang malamig na boses ni Sutian ay umalinggaw sa tawa. Naging seryoso ang mukha ni Jiang Xinyu. Sinamaan niya ng tingin si Sutian. May sakit ka ba?
Wala. Yuji, sa'yo kami aasa. Wala talaga akong masagot. Hindi ako masyadong nagsalita, nagpatuloy sa pagtingin sa test paper ko. Okay lang ang biology at chemistry. Yung physics lang ang 70. May mga problem type na unang beses ko lang na-encounter. Kinuha ko ang picture ng mga tanong, ipinadala sa ate ko. Sa mga oras na ito, hindi na makatanggi si Jayang Sinyu kay Sutayan, nagsimula na siyang magturo sa kanya. Naging tahimik ang klase. Dahil ang physics ngayon ay mahirap, karamihan ay 50 tandang bawas 60 lang ang nakuha. Yung mga mababa, 30 tandang bawas 40, mayroon ding naka-perfect score. Walang nangangahas na magtanong kay Jayang Sinyu, si Sutayan lang ang mailakas ng loob. Kaya lahat sila, nakikinig lang sa paliwanag ni Jayang Sinyu kay Sutayan. Nakikinig habang nagsusulat. Pero kasabay nito ang pagiging iritable ni Jayang Sinyu. Kasi naman, si Sutayan sa harap niya, halos walang alam. Grabe, Sutayan, binili mo ba ang pagpasok mo sa experimental class? Hindi mo alam kung saang direksyon ang force effect ng pera? Bakit ka pa nag-aaral? Sinabi ko na, ay substitute lang sa formula. Ang pag-substitute sa formula, kahit sino kayang gawin. Ang maliit na puso ni Sutian ay labis nang nasaktan. Yung mga nasa harap na palihim na nakikinig, pinagpapawisan na rin ng malamig. Sila rin, hindi masyadong naiintindihan. Hindi talaga masisisi si Sutian. Aling direksyon, aling formula, aling value ang isu-substitute. Hay, wala na akong utak. Lingyang, naintindihan mo na ba? Humarap si Song Jingyan. Akala niya, nakikinig din ako sa paliwanag ni Jayang Sinyu. Umiling ako. Hindi pa. Hinihintay ko pa ang reply ng ate ko. Humingi ka ng tulong sa ate mo, bakit hindi ka na lang sa akin humingi ng tulong? Ako na magtuturo sa'yo. Parang nanonood ng palabas si Jayang Sinyu, tamad at malamig ang tono. Sinamaan ko siya ng tingin, isang ialis di lang ang isinagot ko. Nagkatinginan sina Sutian at Fang Xiao, tapos nagpipigil ng tawa. Mukhang si Lingyang lang ang kayang makapagpatiklop kay Yuji. Sa tahimik na classroom, umalinggaw lang ang malinis at eksakto kong ialis. Lahat ay nagpipigil ng hininga, gustong makita ang reaksyon ni Jayang Sinyu. Lahat sila, kinakabahan para sa akin. Sinabihan mo akong umalis, aalis ako. Hindi ba't nakakahiya yon? Ayoko nga. Pagkasabi pa lang noon, kinuha ni Jayang Sinyu ang test paper ko. Yung huling dalawang tanong, pareho lang naman ang problem type, halos pareho lang. Kinuha ni Jayang Sinyu ang pulang ballpen sa kamay ko. Huwag mo akong tingnan mo ang test paper. Hindi ko na rin naman balak makipag-away sa kanya. Kung tuturuan niya ako, hindi na ako tatanggi. Itong dalawang ito, mahirap lang i-determine ang direksyon. Kasi alam niya tapos is-segment mo lang, i-analyze ang forces. Kung maraming unknown variables, mag-assume ka lang ng ilang sa huli, makakancel din naman lahat yan. Habang nagsasalita si Jayang Sinyu, diretso niyang isinulat sa test paper ko ang mahahalagang formula at notes. Akmang magpapatuloy pa sana siya nang kunin ko pabalik ang test paper. Salamat, alam ko na kung paano ang susunod. Anong alam ko na ang susunod? Lalo pang nalito ang lahat. Naintindihan na agad. Fei Yang, alam mo na? Tumango ako. Kinuha ko pabalik ang ballpen mula kay Jayang Sinyu. Para talaga kaming naglalaro ng charades. Mabilis kong sinagutan ulit ang dalawang tanong. Nang tumama na ang sagot, nakahinga ako ng maluwag. Tinaas ko ang tingin, nakita kong nakakaawang nakatingin sa akin si Sutian. Fei Yang, please. Hindi ko na kaya si Yujie. Ikaw na lang ang nakakaintindi ngayon. Nakakatawa talaga. Pero tiningnan ko ang mga tao sa klase, lahat sila ay bahagyang nakaharap sa direksyon ko. Fei Yang, umakyat ka na lang sa stage para i-analyze mo para sa amin. Self-study naman, at ikaw din naman ang study committee member. Tiningnan ko ang paligid, lahat sila ay tumatango habang nakatingin sa akin. Nag-isip ako sandali. Sige na nga, tutulong na lang ako. Pagkatapos, tumayo ako, kumuha ng 3 test paper at umakyat sa stage. Sige, tutulungan ko kayong i-analyze. Kung may mali akong masabi, pwede nyo akong itama. Wala na rin tayong masyadong oras. Unahin na natin ang medyo madaling biology.
May ilang puntos lang akong babanggitin. Yung mga standard at formula sa experiment, pwede niyong i-memorize. Tapos, bukod sa mga calculation problems, lahat nasa libro. Pwede niyong buksan ang libro niyo. Kung hindi niyo mahanap, ililista ko mamaya pagkatapos ng klase ang mga tanong at ang katapat nito sa libro. Sunod, chemistry. Pagkatapos, ang pinakamahirap, physics. Habang nakikinig si Jiang Xinyu sa malalim na boses mula sa stage, hindi na niya maalis ang tingin. Sakto sa bell ng pagtatapos ng klase, natapos ko ang huling tanong sa physics. Kung may iba pa kayong hindi maintindihan, pwede kayong magtanong sa isa't isa pagkatapos ng klase. Yung mga hindi maintindihan, pwede nyo rin akong tanungin. Pagkatapos kong magsalita, bumalik ako sa upuan ko. Teacher Lin, hindi ko maintindihan tong tanong na to. Kakainom ko lang ng tubig, muntik na akong mabulunan nang marinig ko ang boses sa tabi ko. Si Jiang Xinyu, nagloloko ba? Tiningnan ko, isang English test paper pala. Ano ang masasabi ko? Bahagyang kumagat si Jiang Xinyu sa mapulang labi niya. Ganito na lang, turuan mo ako ng language at English, tuturuan kita ng math at physics. Magtutulungan tayo. Tapos, araw-araw, dadalhan kita ng gatas sa umaga. Sino ang bata? At bakit ako makikinig sa'yo? Takot ka ba, Teacher Lin? Natatakot ka bang matutunan ko ang language at English tapos malampasan kita? Natatakot ka, no? Hindi ko alam kung sino ang nagsabi kanina na kung hindi maintindihan, pwede siyang tanungin. Ang bilis mong magbago ng isip, talagang kontrabida masamang tao. Anong hindi magaling sa language? Ang galing niyang gumamit ng classical Chinese. Pero ito ang kahinaan ko. Kapag hinahamon ako, lalo akong hindi sumusuko. Sino ang takot? Si J. Sunod, nakita ng lahat na tuwing umaga, pagdating ni Jiang Xinyu, may dala siyang isang bote ng purong gatas, tapos lumilitaw ito sa mesa ko. Araw-araw silang nagdidiskusyon tungkol sa mga problema. Nakikita pa nila si Jiang Xinyu na nagsusulat ng English at language test papers o naghahanda ng mga salita. UJ, seryoso ka na ba talagang nag-aaral? Ilang araw nang hindi makapaniwala si Sutayan. Hindi man lang nag-angat ng ulo si Jiang Xinyu. Hindi ba halata? Sa mga oras na ito, may lumabas na balita tungkol sa amin ni Jiang Xinyu sa school forum. Breaking news! Si Jiang Xinyu, araw-araw dinadalhan ng gatas si Lingyang at nagsimula na siyang mag-aral ng seryoso. Araw-araw silang nagdidiskusyon ng mga problema. Sa pagkakaalam ko, si Jiang Xinyu, ilang araw nang hindi nalilate o umaalis ng maaga. Malamang magjowa na sila. Si Jiang Xinyu, nag-aaral ng mabuti para sa pag-ibig. Siguradong peke yan. Ako, taga-class A, totoong inaalagaan ni Yujia si Lingyang. Totoo rin ang gatas. Sa totoo lang, sa tingin ko, bagay sila. Bagay daw. Siksiyayuya ng class D, araw-araw kasabay ni Lingyang umuwi. Ang lalaking to, sobrang babaero. Dalawa ang nililigawan. Kung ano-ano ang sinasabi, ang papangit ng mga salita. Lingyang, may naghahanap sa'yo sa labas ng classroom. May sumigaw ng pangalan ko mula sa pintuan. Tinaas ko ang tingin, ibinaba ang ballpen. Paglabas ko, nakita ko ang isang pamilyar na mukha. Hindi pa ako nakaka-react, isang sampal na ang dumapo sa akin. Sa gwapo kong mukha, lumitaw ang isang pulang marka ng palad. Ang maingay na hallway ay biglang natahimik. Lahat ay nakatingin sa akin. Mayabang akong tiningnan ni Jiang Wenming, hinihintay na magmakaawa ako. Pero sa susunod na segundo, pak! Dalawang malinaw na sampal ang umalingaw-ngaw. Lahat ay hindi nakapag-react. Lingyang, ang lakas ng loob mong sampalin ako. Akmang susuntukin na ako ni Jiang Wenming, pero isang payat na boses na ang humarang sa harap ko. Kung sira ang ulo mo, huwag kang magwala dito. Ang itim na ang mukha ni Jiang Xinyu. Agad na nagkunwaring kaawa-awa si Jiang Wenming. Jiang Xinyu, nakita mo naman, sinampal niya ako. Sa likod, paulit-ulit akong napapailing. Ang galing ng palabas na to. Isang segundo lang, nagbago na ng mukha. Hindi mo ba siya sinampal? Kung wala kang utak, magbasa ka ng libro. Hindi mo ba tinitingnan ang sarili mo sa salamin? Kung hindi lang dahil ayokong madumihan ang kamay ko, matagal na kitang sinampal.
Ang hallway, bihira lang maging ganito katahimik pagkatapos ng klase. Hindi ko napigilang matawa. Bahagyang pumikit si Jiang Xinyu. Nakakatawa. Nakakatawa ba? Hindi na sayang ang pag-aaral mo ng language nitong mga nakaraang araw. Ang galing mo nang magsalita ngayon. Magaling, magaling. Tumatawa ka pa? Dadalhin kita sa klinik. Hindi pa ako nakaka-react. Hinawakan na ni Jiang Xinyu ang kamay ko at hinila ako palabas ng karamihan. Huwag kang magsalita, bilisan mo. Ang bagal mo. Kapag na-late pa tayo, masisira na ang mukha mo. Masira ang mukha. Hindi pwede. Agad akong nagmadali. Ganoon lang, hinila ako ni Jiang Xinyu hanggang sa klinik. Pwede mo na bang bitawan? Noon lang binitawan ni Jiang Xinyu ang kamay ko. Teacher, tingnan niyo ang mukha niya. May yelo ba? Kailangan ng ice pack, di ba? Tatawag ba tayo ng 120? Narinig ko yon, hindi ko napigilang sumimangot. Tiningnan ng nurse sa klinik. Ay, ang gwapong mukha, may sumampal pa. Kukuha ako ng ice pack para sa'yo. Yang Zai. Yang Zai. Hindi na kailangang isipin, si Xiaoyan lang ang tumatawag sa akin ng ganyan. Pagkaraan ng 1 segundo, lumitaw si Xiaoyan sa pintuan ng klinik. Nang makita niya ang itsura ko, agad siyang pumasok. Pumunta lang ako ng ang laki na agad ng nangyari. Sabi niya, lumapit at sinuri akong mabuti. Nakita niyang bukod sa mukha, wala namang ibang sugat. Grebe. Ang lakas ng kamay ng gagong si Jiang Wenming. Kung alam lang nila, baka diretsyo na silang pumatay dito. Mapapahamak ako, kailangan mo pang lumipat ng school. Anong lipat ng school? Ang malas mo naman. Hindi naman ako natalo. Sinampal ko pa nga siya ng 2 beses pabalik. Kinuha ni Jiang Xinyu ang ice pack mula sa nurse, marahang idinikit sa mukha ko. Nang makita ko yon, iniabot ko ang kamay ko para hawakan ang ice pack. Ako na. Hindi ako ang may kasalanan, bilang sorry na lang. Medyo galit na tumingin si Xiaoyan kay Jiang Xinyu. Jiang Xinyu, alagaan mo ang mga manliligaw mo. Siling niyang treasure ng pamilya namin. Kapag napahamak talaga siya, baka gibain ng mga magulang niya ang school. Anong gibain? Itong pinsan kong to, gumagawa pa ng chismis tungkol sa akin. Tumingin ako sa magandang mga mata ni Jiang Xinyu. Huwag kang maniwala sa kanya. Naniniwala ako. Biglang sumaya ang pakiramdam ni Jiang Xinyu. Dahil nalaman niyang pinsan ko si Xiaoyan. Bumalik ka na sa klase. Nakatayo ka lang dyan, hindi ka naman nakakatulong, nakakaistorbo ka pa. Balik na, balik na. Narinig ko ang bell, pinapabalik ko na si Xiaoyan sa klase. Gusto sanang maiwan ni Xiaoyan, pero si Xiajai, teacher Xia, ang teacher nila, kaya bumalik na lang muna siya. So, si Xiaoyan, pinsan mo. Walang pagtanggi. Nakaupo sa isang kama sa klinik. Ang tatay niya, pinsan ng tiyuhin ko. Kundi, papayag ba ang pamilya ko na mag-aral ako sa Bicheng? Bahagyang natulala si Jiang Xinyu, hindi napigilang magtanong ulit. Bakit ka pumunta sa Bicheng? Umiti ako. Kasi ayokong masyadong kontrolado, di ba? Ayaw mong masyadong kontrolado. Bahagyang umisi si Jiang Xinyu. Nang medyo humupa na ang pamamaga ng mukha ko, nagpasya kaming bumalik na ni Jiang Xinyu sa classroom. Pagdaan pa lang namin sa tapat ng office, tinawag kami ni Teacher Zhang. Kayong dalawa, pasok kayo. Kakaibang tahimik ang office. Bukod kay Teacher Zhang, nandun din ang class advisor ng kabilang section na si Chen Fenfen at si Jiang Wenming. Ang mukha ko, pagkatapos lagyan ng yelo, hindi kasing grabe ng kay Jiang Wenming. Lingyang, sabihin mo kung anong nangyari. Sinampal mo si Jiang Wenming? Nagtanong na si Teacher Zhang sa ilang estudyante sa klase kanina. Nang makita niya ang mukha ko na may marka rin ng palad, alam na niya siguro kung anong nangyari. Opo, sinampal ko siya. Hindi ko man lang inisip na tumanggi o magpaliwanag. Teacher, kita niyo na, inamin niya. Nagpapaawang si Jiang Wenming. Walang magawa ang mga teacher sa office. Akmang magsasalita na sana si Teacher Zhang nang hilahin ako ni Jiang Xinyu sa tabi niya. Teacher, kasalanan ko. Silin classmate, tinuturuan niya ako ng humanities nitong mga nakaraang araw, tinuturuan ko naman siya ng science.
Tapos, sinabihan kaming nagde-date. Dahil may mga nainggit, sinampal siya. Sa tingin ko, self-defense lang yon. Ang galing na self-defense. Muntik na akong matawa. Kahit masakit ang mukha ko, sulit naman ang dalawang sampal kay Jiang Wenming. Ang pinagsisisihan ko lang ngayon, hindi ko siya sinampal ng mas marami pa. Hindi akalain ni Teacher Zhang na magsisimula ng mag-aral si Jiang Xinyu. Lalo na't hindi niya akalain na kaming dalawang magkatabi ay magtutulungan sa pag-aaral. Ang gandang halimbawa, nasaktan dahil sa pag-aaral? Hindi pwede. Tumingin siya sa class advisor ng kabilang section. Teacher Chen, tingnan nyo, pareho naman silang may kasalanan. Pero si Jiang Wenming ng klase nyo ang naunang nanggulo. Bakit hindi na lang natin ayusin to? Si Chen Fenfen, nasa gitna pa rin ang pag-iisip kung paano pag-aaralin ng mabuti si Jiang Xinyu ng English, hindi nakapag-react. Na, bakit hindi na lang ayusin? Kung maulit pa to, tatawagan na ang magulang. Kung malala, didisiplinahin. Teacher! Hindi sang-ayon si Jiang Wenming. Bakit ako pa ang nasampal ng isa, tapos ayusin lang? Itong si Lingyang, nakalamang na nga, nagpapakitang tao pa. Galit na galit siya, namumula ang mukha. Kung wala nang iba, babalik na kami sa classroom. Sige na, sige na. Mag-aral kayong mabuti. Gustong-gusto ni Teacher Zhang na magtulungan kaming dalawa para matuto. Pagbalik namin sa classroom, lahat ng tingin ay napunta sa amin. Umupo si Jiang Xinyu, sinuyod ng tingin ang paligid. Lahat ay tahimik na yumuko. Ako naman, nakita kong may dalawang mainit na itlog sa mesa ko. Saan galing to? Fei Yang, okay lang ba ang mukha mo? Agad na humarap si Sutean. Umiling ako habang may marka pa ng sampal ang kalahati ng mukha ko. Okay lang. Pero teka, ano nga bang relasyon mo kay Xiaoyan ng kabilang seksyon? Itong mga itlog na to, siya ang nagbigay kanina. Nahuli na. Nahuli na. Tinatawag niya akong kapatid na lalaki, tinatawag ko siyang kapatid na babae. Ano sa tingin mo ang relasyon namin? Binalatan ko ang isang itlog at idinikit sa mukha ko. Mainit-init, masarap sa pakiramdam. Napatakip ng bibig si Sutayan sa pagkagulat. Pabulong na sinabi, pinsan. Ibinigay ko sa kanya ang natitirang isang itlog. Kumain ka ng marami, pampatalino. Lalo pang nalito si Sutayan. Anong pampatalino? Pinsan ni Fei Yang yon. Bumalik ka na lang sa pagkain ng itlog para tumalino ka. Si Song Jingyan na nagsosolve sa gilid, hindi na nakatiis. Gulat na gulat ulit si Sutayan. Anong klaseng sikreto to? Sang-ayon na ako ngayon sa sinabi ni Jiang Xinyu. Mukhang binilingan niya ang pagpasok niya sa experimental class. Dahil maaga ang piano class ni Xiaoyan ngayon, maaga rin akong umuwi. Sumakay ako sa kotse, hawak ang maliit na salamin at tinitingnan ang mukha ko. Mabuti na lang at wala sina Tio at Tia sa bahay, kundi siguradong sasabihin nila kina Mama at Papa ang tungkol sa mukha ko. Kailangan kong maglagay ng gamot pag-uwi, kundi pagkatapos ng 2 araw, kapag nag-video call kami ng pamilya ko, mahahalata agad. Galit na galit si Xiaoyan. Ang lakas ng kamay ng gagong iyon. Pero nang makita niya ang mukha ni Jiang Wenming, medyo gumaan ang pakiramdam niya. Grabe. Nag-scroll si Xiaoyan sa cellphone niya, nakakita ng isang bagong chismis sa school forum. Inamin ni Lingyang na pinsan niya si Xiaoyan. Noong self-study, tinanong ni Sutayan ang relasyon nila ni Xiaoyan. Sabi niya, isang kapatid na lalaki, isang kapatid na babae. Tinanong ni Sutayan kung pinsan, hindi tumanggi si Lingyang. Pinakain pa niya ang itlog na bigay ni Xiaoyan. Yang Zai, anong sinabi mo sa chismosang yon? Bakit ganito ang sinasabi ng mga tao sa forum? Si Xiaoyan ngayon, kahit tumalon pa sa ilog dilaw, hindi na malilinis ang pangalan. Hindi ba't naghahanap lang siya ng gulo? Nag-scroll ako sa message na yon, walang sinabi. Mabilis kong nakita ang isang message sa baba, may pangalan, hindi anonymous. Si Sutayan pala. Chismis lang yan, chismis lang. Huwag kayong maniwala. Yung unang bahagi lang ang totoo. Ang mga tao sa class 2, tinatawag siyang ate, tinatawag siyang kuya. Hindi ba't magpinsan lang sila? Ano kaya ang iniisip ng isang tao araw-araw? Nakikinig ng hindi naman kumpleto.
Nakakainis. Ang galing ni Sutayan. Kaya pala naipasa ang relasyon sa dugo. Ang relasyon ng magkasintahan, grabe. Hindi nakapagtataka na ang gwapo ni Lingyang. Ang ganda nga talaga ni Xiaoyan. Family gen siguro. Kailangan kong suyuin si Lingyang, gusto ko kasing maging bayaw niya. Malinaw na ang paliwanag, wala nang problema. Tiningnan ko ang mga komento sa ibaba, mukhang wala na ring problema. Binuksan ko ang WeChat at hinanap ang chat box ni Sutayan. Salamat, number 1 fan. Ang galing mo. Agad na nag-reply si Sutayan. Pinansin ako ni Idol. Kung hindi ko pa ipapaliwanag, baka saksakin na ako ni Yuji sa leg. Nagulat ako, nag-reply ako ng malaking tandang pananong. Agad na nagpaliwanag si Sutayan. Wala. Idol, alagaan mo ang mukha mo. Pag-uwi ko, nilagyan ko ng gamot ang mukha ko. Balak ko sanang maghanap pa ng ilang physics problems para sagutan. Pero ang cellphone ko sa mesa, walang tigil sa pag-vibrate. Kumunot ang noo ko, binuksan ang WeChat. Si Jiang Xinyu pala ang nag-message. Teacher Lin. Teacher Lin. Nandyan ba si Teacher Lin? Teacher Lin. Teacher Lin. Hindi ko alam tong tanong na to. Sunod-sunod ang message niya. Binuksan ko ang picture, tiningnan. Nag-reply ako. Yung grammar na pinapamemorize ko sa'yo, hindi mo ba minemorize? Hindi na nangahas na magmayabang si Jiang Xinyu. Nag-reply siyang isang mahabang ellipsis. Jiang Xinyu, simula bukas, araw-araw kang magmemorize sa harap ko. Kung hindi mo magawa, maghanap ka na ng ibang tutor. Suko na ako. Ang Jiang Xinyu sa kabilang linya, tiningnan ang message. Tapos na. Siya na mismo ang naghukay ng sarili niyang libingan. Nilagay ko sa airplane mode ang cellphone, isinantabi. Humarap ako para magpatuloy sa pag-aaral. Kinabukasan, pagdating ko pa lang sa classroom, nakita kong may dalawang maganda at elegante na sulat sa mesa ko. Pagkaupo ko pa lang, ibinagsak na ni Jiang Xinyu ang bag niya sa mesa. Wow, Fi Yang! Ang aga-aga, may love letter ka na. Sabay pumasok sina Sutayan at Jiang Xinyu. Halatang-halata ang eleganteng sulat sa mesa. Akmang magsasalita na sana ako nang abutin ni Jiang Xinyu ang dalawang sulat. Ako na ang magtatago para kay Teacher Lin, walang anuman, pero huwag mong itatapon. Inilabas ko ang libro mula sa bag ko. Sanay na ako sa mga ganito simula pagkabata. Nagulat si Sutayan sa reaksyon ko. Hindi mo man lang titingnan? Walang pakialam ang ekspresyon ko. Paulit-ulit na lang na mga salita at paraan. Kabisado ko na. Ang totoo, simula elementarya, may mga kaklase nang nagsusulat sa akin ng love letter. Sa junior high, mas lalo pang dumami, isang sako na yata. Noong una, curious pa ako. Bawat isa, binabasa ko. Pagtagal, napagod na ako at nawalan na ng gana. Nang maglaon, tinatanggihan ko na agad. Pero may mga palihim pa ring nagbibigay. Tapos, isang beses, itinapon ko ang isang batch ng love letter na laman ni Mama. Pinagalitan pa ako. Sabi niya, ang puso at pagod ng iba, hindi dapat itinatapon kundi nirerespeto. Kahit ayaw mong basahin, hindi mo dapat itapon. Simula noon, lahat ng love letter ko, nilalagay ko sa isang malaking karton sa study room. Ngayon, 2 karton na yata. Study committee member. Study committee member. Please, tulungan mo ako. Nagmamadaling lumapit si Liu Yang, may dalang listahan. Yung listahan para sa sports meet, kailangan nang ipasa bago magtanghali ngayon. Pero kulang pa ng 2 tao. Gusto mo bang sumali? Lahat ng pwede niyang tanungin, natanong na niya. Kami na lang ni Jiang Xinyu ang natitira. Tiningnan ko ang form D men's 400 metro at high jump, wala pang nakalagay. Ako na lang sa 2 yan. Magaling naman ako sa sports. Walang problema sa akin ang mga event na to. CJ. Ang saya ni study committee member. Si Liu Yang naman, matagal na nag-aalangan tapos tumingin kay Jiang Xinyu. Tiningnan ko si Liu Yang na parang may sasabihin pero hindi masabi, parang takot na takot. Napangiti ako. Bakit parang salot ang katabi ko, lahat takot na takot sa kanya? Jiang Xinyu, sasali ka ba? Si Jiang Xinyu, tinitingnan pa rin yung 2 love letter.
Tinaas niya ang tingin, nagtama ang aming mga mata. Kung sasali si Teacher Lin, sasali ako. Dito, naiinis na ako at wala nang magawa. Hindi ito salot, kundi asungot. Sports committee member, ikaw na ang bahalang maglagay sa kanya ng 2 event. Nang makita ni Liu Yang na ganun ang sinabi ni Jiang Xinyu, nilagyan niya ito sa women's 1-1-0 hurdles at women's 400 metro. Sa pagkakaalala niya, si Jiang Xinyu ang maihawak ng school record sa 2 event na ito. Salamat, study committee member. Sa wakas, makakapagpasa na ako. Sunod, gaya ng dati, sabay kaming nag-aaral ni Jiang Xinyu. Wala nang masyadong sinasabi ang iba. Kasabay nito, na-inspire ang lahat sa experimental class na mag-aral ng mabuti. Kasi naman, ang top 1 at top 2 ng klase, parehong nagsisikap. Wala na silang mukhang ihaharap kung magpapabaya pa sila. Malapit na ang sports meet. Nagbigay ng ilang paalala si Teacher Zhang sa klase. Bukas na ang sports meet. Nitong nakaraang linggo, maganda ang performance nyo. Karapat-dapat kayong purihin. Pagkatapos ng sports meet at National Day, magpahinga kayong mabuti. Pero huwag niyong pababayaan ang monthly exam pagbalik. Pagkatapos ng monthly exam na ito, magkakaroon ng parent-teacher conference. Kaya alam niyo na kung ano ang mas mahalaga, hindi ko na kailangang sabihin pa. Bukas, lahat naka-uniforme. Ikaw, Lingyang, sundin mo lang ang patakaran para sa sign beer. Sige, kayo na ang bahala sa susunod. Mga atleta, galingan nyo bukas. Fei Yang, sa sports meet, tara, lumabas tayong 4. Humarap si Sutean, puno ng pag-asa. Nag-iisip pa siya kung anong damit ang isusuot bukas at kung saan pupunta. Nag-isip si Sutean. Dadalhin kita sa clubbing. Gusto mo bang isama ang katabi ko para makakita ng mundo? Clubbing. Muntik na akong matawa. Ibinaba ni Jiang Xinyu sa tabi ko ang cellphone niya. Isang kamay ang nakasandal sa mukha habang tinitingnan ako. Si Teacher Lin namin, hindi pa ba nakakakita ng mundo? Masyado mo siyang minamaliit. Nakakainis talaga. Laging si Jiang Xinyu ang ganito kasarkastiko. Gaano kaya karami ang alam niya? Tiningnan ko si Jiang Xinyu na parang nakangiti pero hindi. Malapit na, kapag nalaman niyang masyado ng marami ang alam ko, baka patahimikin na niya ako. Pagkasabi ko noon, lalo pang lumaki ang ngisi ni Jiang Xinyu. Hindi maintindihan ni Sutayan. Siguradong may sikreto ang dalawang ito. Sa mga oras na ito, nakatanggap ako ng message mula sa kababata kong si Luyan. Yang Zai, saan tayo pupunta sa National Day? Pag-uwi ko, mag-aayos muna ako. Gusto ko nang magpakulay ng buhok, tulong. Actually, hindi naman kailangan yung kulay mo dati. Kahit medyo okay lang, siguro hindi naman pipigilan ni tita. Pag-uwi ko, palihim kong gagawin. Narinig ko, maganda daw ang BG Island sa Bicheng. Titingnan ko, gagawa ako ng itinerary tapos ayusin natin. Tinaas ko ang tingin, tinanong si Jiang Xinyu. Maganda ba ang BG Island? Wala ring masyadong maalala si Jiang Xinyu. Kahit na nakapunta na siya doon noong bata pa siya. Siguro maganda. Gusto mong pumunta? Nag-scroll ako sa cellphone ko, tiningnan ang ilang picture ng BG Island. Maganda nga. Nag-message ako kay Luyan. Pinag-iisipan ko pa. Titingnan natin mamaya. Saglit lang akong tumingin tapos itinago ko na ang cellphone ko. Mas mabuti pang yumuko at magpahinga muna. Kinabukasan, maingay na ang classroom dahil sa sports meet. Pwede nang magdala ng cellphone ang lahat, kaya marami nang nakaupo ng grupo-grupo. Pagdating ko sa classroom, medyo late na ako. Pagkaupo ko pa lang, biglang natahimik ang classroom. Nagtataka ako, may dumi ba sa mukha ko? Bakit ganito sila makatingin sa akin? Lingyang, ang gwapo mo ngayon. Ang Feiyang namin, kailan ba hindi gwapo? Pagkakita sa akin ni Sutean, bumati siya. Nakasuot ako ng puting polo shirt ngayon, may bangs na parang walang ayos, at yung mukha kong nakakabighani. Punong-puno ng bad boy charm, hindi maalis ang tingin. Kahit nakatungo si Jiang Xinyu at naglalaro, ilang beses na siyang sumulyap sa akin pagkaupo ko. Mabilis niyang tinapos ang laro, itinaas ang tingin sa akin. Ang mahahabang sulok ng mata niya ay bahagyang tumaas. Ang gwapo ni Teacher Lin ngayon, ah.
Kaka-reply ko lang sa message ng kapatid ko, nakita ko si Jayang Sinyu sa harap ko. Nakataas ang buhok niya ngayon, naka-high ponytail. Manipis lang ang makeup sa mukha, ang kulay ng labi niya ay parang bata. At yung mukha niyang kasing ganda ng manika. Sobrang ganda. Transmigrated, demon seductress, walang duda. Napakurap ako, napatawa. Salamat sa papuri, Jayang classmate. Huwag kang ma-inlove sa entrance ceremony. Nang pumasok ang grade 11 class 1, talagang nagdulot ito ng malaking ingay. Si Jayang Sinyu. Nasa section na to. Maraming taga-ibang grade, pati mga taga-junior high, ang nakakakilala sa kanya. Sino yung sign bearer ng junior high? Bakit parang hindi ko pa nakikita? Siguro yung transfer student, anong pangalan? Ling. Basta, sikat daw siya sa batch nila. Narinig ko, katabi pa raw siya ni Jayang Sinyu. Ang gwapo. Grebe. Kahit lalaki ako, na-in-love ako. Pagkatapos ng entrance ceremony, marami nang nagtatanong tungkol sa akin sa school. Kung may girlfriend na ba ako, kung ano ang wechat ko, at kung ano-ano pa. Si Sutian, pinalilibutan na ng mga kakilala niya. Pati si Xiaoyan. Sutayan, narinig ko, may wechat ka raw ni Lin classmate. Pwede mo bang i-share sa akin? Idol ko na siya ngayon. Pagkatapos pa lang, hinila na ni Tao Lele si Sutayan. Agad na tumanggi si Sutayan. Huwag mong agawin ang idol ko. Ang wechat niya, hindi pwedeng basta-basta ibigay. Pwede kong ipakita sa'yo sandali. Sabi ni Sutayan, kinuha ang cellphone niya, binuksan ang moments ko. Yung picture ko dati na may kulay ang buhok, ipinakita niya kay Tao Lele. Tingnan mo, hindi ba't idol? Tinitigan ni Tao Lele ng 2 segundo. Gusto pa sanang tingnan ang picture, pero biglang kinuha ni Jayang Sinyu ang cellphone. Yujay, cellphone ko. Natulala si Sutayan. Pinatay ni Jayang Sinyu ang cellphone, ibinalik kay Sutayan. Tara na, magbihis na tayo. Wala akong laban sa umaga. Sobrang init sa field. Nagpaiwan ako sa classroom, naglalaro ng cellphone. Lingyang, ito ba ang Weibo mo? Ipinakita sa akin ni Song Jingyan ang cellphone niya. Tiningnan ko, maraming nagtag sa Hiyizik Xiao Feiyang isang maliit na Feiyang. Ano to? Paano nalaman ang Weibo ko? Wala namang picture ko sa Weibo. Yung picture at video mo kaninang umaga habang, sign bearer, may nagpost sa Weiing, isang platform, at Weibo. Tapos, nirepost pa ng school kaya nalaman na. Ang BY ay sikat na high school sa Bicheng. Kaya maraming followers ang official Weibo account ng school. At dahil maraming mayayaman at magagaling na estudyante doon, mataas na ang popularity hype nila. Nagpatuloy ako sa pag-scroll. Nakita ko yung blogger na nakadiscover ng Weibo ko. Nakakatakot. Ibinigay ko pabalik ang cellphone kay Song Jingyan. Ako yan. Wow! Ang dami mo palang followers. Mahigit 500,000. Agad akong nag-follow. Biglang ibang. Sinipa pa bukas ang pinto sa likod. Pumasok si Jayang Sinyu na parang tamad at walang gana. Pero medyo naiinis ang itsura niya. Fei Yang. Fei Yang. Ang daming taong pumapalibot sa akin. Hindi ko na kaya. Pawis na pawis si Sutayan, pagkaupo pa lang, diretsyo nang uminom ng tubig. Si Jayang Sinyu, hindi nila kayang tanungin ang mga babae. Si Xiaoyan, pinalilibutan din ng maraming tao. Nakahinga ng maluwag si Sutayan. Teka, yung trending topic, sa Weibo, may isang blogger na nagsabi, yung Weibo na yon, sayo ba? Tumango ako, hindi tumanggi. Na-follow ko na. Agad na nag-login si Sutayan sa Weibo at nag-follow. Sabay silang tumingin ni Song Jingyan sa dati kong Weibo. Sinulyapan ko ang katabi ko, kumunot ang noo, halatang nainis. Jayang Sinyu, kinakabahan ka ba? Bahagyang kumislap ang mga mata ni Jayang Sinyu. Medyo lumuwag ang nakakunot niyang mukha. Ako, kakabahan? Nagbibiro ka ba? Bakit nakasulat sa mukha mo ng sobrang inis ko, ayokong magsalita? Para kanino yan? Narinig yon, tahimik na inilapit ni Jayang Sinyu ang mukha niya. Sa ilalim ng mainit na ilaw, 1 pulgada lang ang layo namin. Bakit ba ang hilig ng taong to na lumapit ng ganito at manggulat?
Bigla akong umatras. Fei Yang. Hinawakan niya ang pulso ko. Mas lalo kaming naglapit. Konti na lang, magkakadikit na ang mga ilong namin. Malinaw kong nararamdaman ang mabilis na tibok ng puso ko at maihalong kaba. Jiang Xinyu. Nanginginig ang mahahaba kong daliri. Nararamdaman ko ang lamig ng cellphone sa palad ko, pilit kong pinapakalma ang sarili. Tingnan mo, nagsiselos ako. Idinikit niya ang bibig sa tenga ko. Isang nakakakiliting pakiramdam ang biglang kumalat sa buong katawan ko. Namula ang tenga ko. Anong selos? Kumain ka din vinegar jealousy, kipun. Ngayon lang ako naging ganito kawala sa sarili. Sa harap pa ni Jiang Xinyu, walang itinatago. Iniwas ko ang ulo ko, tapos itinulak ko si Jiang Xinyu palayo. Kung hindi ka magsalita, walang mag-aakala na pipi ka. Pagkasabi noon, iniunat ko ang kamay ko at nagpaypay. Medyo mainit. Walang pakialam na pinaglaruan ni Jiang Xinyu ang cellphone sa kamay niya. May halong pang-aasar ang ngiti niya. Ang cute mo talaga, gwapo. Ang preliminaries at finals ng high jump ay sa hapon. Nag-check-in ako, pumasok. Habang naghihintay, sakto namang women's 400 metro finals. Nasa first lane si Jiang Xinyu, sa pinakaloob. Habang naghihintay ako, sakto namang nakatayo ako doon. Teacher Lin, hindi mo ba ako i-cheer? Napunta ang tingin ko kay Jiang Xinyu. Nakasuot siya ng pulang sportswear. Sa ilalim ng manipis niyang bangs, ganun pa rin ang malamig niyang tingin. Parang wala siyang pakialam sa iba. Go! Walang emosyon ang tono ko. Nasa isip ko pa rin ang sinabi ni Jiang Xinyu, kaninang umaga, nagsiselos ako. Naisip ko yon, bigla akong namula. Aray! Teacher Lin, hindi pa ba nawawala ang init? Bakit namumula ka na naman? Manahimik ka. Malapit nang magsimula ang laban, nagbibiro ka pa. Lalo pang lumaki ang ngiti ni Jiang Xinyu. Mas lalo pang lumakas ang sigawan sa paligid. Ang ganda ni Jiang Xinyu. Bakit ang ganda ng ngiti niya? Kung araw-araw ko siyang kasama sa klase, baka ma-inlove na ako ng tuluyan. Sa mga oras na ito, umubo ako ng bahagya. Good luck sa laban mo. Magsisimula na rin ako. Good luck, Teacher Lin. Nagsimula na ring mag-warm up si Jiang Xinyu. Nang pumutok ang baril, lahat sila ay tumakbo. Pagpasok ni Jiang Xinyu sa curve, nalampasan niya ang lahat. Malayo na ang lamang niya. Sa 400 metro, buong bilis siyang tumakbo, walang balak na bumagal. Jiang Xinyu, go! Jiang Xinyu, go! Hindi lang mga taga-grade 11 class 1 ang sumisigaw, pati mga taga-ibang batch at section. Mabilis na si Jiang Xinyu ang unang tumawid sa finish line. Marami siyang pawis sa noo, pero hindi nito naapektuhan ang kagandahan niya. Mas lalo pang lumakas ang sigawan sa paligid. Kinuha ni Jiang Xinyu ang tubig mula kay Sutian, halos kalahati agad ang ininom. Ang mga taong pumalibot sa kanya, pinalibutan na siya. Medyo masikip ang hangin. Kumunot ang noo ni Jiang Xinyu. Akmang magagalit na sana siya nang makita niya sa malayo na nagsimula na ang high jump competition. Sutian, tingnan mo. Itinulak niya ang mga tao palayo, kasama si Sutian, diretso silang pumunta sa high jump area. Pangatlo ako sa grupo namin na tatalon. Tumayo ako sa starting point, nag-run up. Yung mga nauna, medyo mababa, madali lang talunin. Pagdating ni Jiang Xinyu, sakto namang tumalon ako sa taas na 1.25 metro. Lumapit si Jiang Xinyu sa akin. Teacher Lin, not bad. Nakatayo ako, pinagpag ang mga binti ko. Tapos ka na? Kahit na nakita ko ang laban ni Jiang Xinyu kanina at alam kong nanalo siya, bigla ko pa ring naitanong. Tinitigan ako ni Jiang Xinyu. Nakasuot ng sportswear, mukhang fresh at malinis. Mamaya, kukunin ko na ang medalya, broke the record, kititise. Hindi naman ako bingi para hindi marinig ang ibig sabihin ng sinabi niya. Old Versailles, humble bragging. Good luck next year. Good luck din, Teacher Lin. Sana manalo ka. Si Sutayan sa tabi, hindi maintindihan ang dalawa. Itong dalawang ito ngayon, hindi ko alam kung ilang beses na silang nagsabihan ng good luck. Baka umapaw na ang good luck. Tinawag ng referee ang pangalan ko. Humakbang ako pasulong. Ang baras,
umabot na sa 1.3 metro. Nag-run up ulit ako, tumalon. Wow! Ang galing ni Idol. Malapit nang masira ang record. Isang malamlam na ngiti ang dumaan sa malalim na mga mata ni Jiang Xinyu. Tara, bili tayo ng milk tea. Gaya ng inaasahan, ako ang nanalo. At nasira ko ang school record. Lingyang, ang galing mo talaga. Yung porma mo, halatang sanay na sanay. Uminom ako ng tubig, medyo pagod na. Hindi sapat para pawiin ang uhaw. Tara, bili tayo ng milk tea. Gusto kong uminom ng Yashikseyang lemon tea, dark poop fragrance lemon tea, as type of tea. CJ. Matagal na rin akong hindi umiinom niyan. Malaki ang BY School. Bukod sa canteen, mayroon ding parang food street, maraming tinda. Pagdating namin ni Song Jingyan, marami pa ring tao sa milk tea shop. Ang daming tao. Mag-order na lang muna tayo online. Tiningnan ni Song Jingyan, mukhang hindi sila makakasingit. Tumango ako. Akmang mag-o-order na sana ako nang marinig ko ang isang pamilyar na boses. Fei Yang! Si Sutayan, may dalang milk tea, may isa pang hawak na iniinom. Ang galing ng timing. Bakit nandito rin kayo? Lumapit si Jiang Xinyu sa akin, iniabot ang milk tea na hawak niya. Para sa'yo, Yashikseyang lemon tea. Paano mo nalaman na ito ang gusto kong bilhin? May halong kasiguraduhan. Ang boses ni Jiang Xinyu. Siguro dahil may connection kami ni Teacher Lin. Ang landi talaga. Tiningnan ko ang mga tao sa milk tea shop. Naisip ko, sige na nga, hindi na ako tatanggi kay Jiang Xinyu. Kinuha ko. Salamat. Kinuha ko ang cellphone ko, ipinadala sa kanya ang bayad sa milk tea. Tiningnan ako ni Jiang Xinyu. Sa akin ka pa nahiya. Malakas akong sumipsip ng milk tea. Walang utang na loob kung walang ginawa. Malaki ang nagawa ni Teacher Lin naka-break ng record, tinuruan pa akong mag-aral ng mabuti. Tieke. Yung itim kaya niyang gawing puti. Suko na ako sa pakikipagtalo. Uminom ako. Malamig at masarap parang sumabog sa dila ko. Sobrang sarap. Sige na nga. Sa susunod, ako naman ang manlilibre sa'yo. Dahil may nakilala si Jiang Xinyu, nakipag-usap muna siya kay Sutayan. Kami naman ni Song Jingyan, balak na naming bumalik sa classroom. Lingyang, hindi mo ba nararamdaman na kakaiba ang trato sa'yo ni Jiang Xinyu? Saan kakaiba? Nagtatakang tumingin ako kay Song Jingyan. Uminom si Song Jingyan ng milk tea na bigay ni Sutayan kanina. Ngayon ko lang nakita na ganyan siya sa isang lalaki. Bago ka dumating, hindi ko pa siya nakitang nakikipag-usap ng maayos sa lalaki. Yung sinasabi ba niya ngayon, maayos na yon? Nalilito ako. Basta, si Jiang Xinyu, iba talaga ang trato niya sa iyo kumpara sa ibang lalaki. Basta, kakaiba. Tumango na lang ako na parang naintindihan pero hindi. Bigla akong huminto. Ibinigay ko ang milk tea kay Song Jingyan. Hawakan mo muna. Magsisintas lang ako. Pagkasabi noon, yumuko ako at nagsimulang magsintas. Akmang tatayo na sana ako nang biglang may malakas na tumulak sa likod ko. Muntik na akong sumubsob. Ginamit ko ang kaliwang kamay ko para sumalo sa sahig. Hindi tumama ang mukha ko, pero ang tuhod ko, biglang nasugatan. Tumutulo ang dugo. Lingyang! Kakabati pa lang ni Song Jingyan sa katabing lalaki, paglingon niya, nakita na niya akong halos nakaluhod na sa sahig. Pilit akong tumayo. Nasugatan ang kaliwang kamay ko, masakit din ang tuhod ko. Nakita ko ang nasa harap ko, si Duziteng, sakit tiyan pala. Sorry. Kanina, naglalaro kami, hindi ako nakatayo ng maayos. Hindi pa ako nagsasalita, lumapit na si Duziteng, sakit tiyan, para alalayan ako. Biglang natahimik ang paligid. Yung mga dumadaan, bumagal ang lakad. Yung iba, nanood na lang. Inalis ko ang kamay ko. Bahagyang kumislap ang mga mata ko. Alam ko naman kung totoo o hindi. Yung lakas ng tulak halatang sinadya. Nang makita niyang hindi ako nagsasalita, biglang nataranta si Duziteng, sakit tiyan. Sorry. Hindi ko talaga sinasadya. Sino ang gumawa niyan? Biglang pumasok si Jiang Xinyu mula sa karamihan.
Nang makita niya ang tuhod kong dumudugo, may mga dumi pa at medyo nangingitim, naging madilim at nakakatakot ang mga mata niya. Jiang Xinyu, sorry. Hindi ko sinasadya. Hindi pinansin ni Jiang Xinyu si Du Ziteng, sakit tiyan. Agad nila akong dinala sa klinik. Teacher! Teacher! Tingnan niyo, dali. Medyo nag-aalala ang tono ni Jiang Xinyu. Tinitigan ng nurse sa klinik. Ay, binata. Hindi ba't kailan lang tayo nagkita? Bakit nandito ka na naman gayon? Sabi niya habang tinitingnan ang sugat sa tuhod ko. Kumuha siya ng alcohol cotton. Medyo masakit to, tiisin mo lang. Dadahan-dahanin ko. Marahang pinunasan ng nurse sa klinik ang mga dumi sa paligid ng sugat ko. Ang hapdi ng alcohol ay direktang tumama sa mga pain nerves ko. Teacher, dahan-dahan lang po. Masakit na ba yan? Sabi ni Jiang Xinyu sa gilid. Binata, ang gwapo mo pa naman, laging nasusugatan. Mag-ingat ka nga. Kapag nagkapeklat, pangit na. Pagkatapos linisin ng nurse ang sugat, nilagyan niya ng gauze ang tuhod ko. Huwag kang masyadong gagalaw. At huwag mong babasain ang sugat. Pagkasabi noon, humarap ang nurse kay Jiang Xinyu. Miss, alagaan mo ang boyfriend mo. Mumiti lang si Jiang Xinyu, walang sinabi. Teacher, nagkakamali po kayo. Hindi ko po siya girlfriend. Magkaklase lang po kami. Agad kong itinanggi. Mumiti ang nurse na parang sinasabing, alam ko na. Umupo muna kayo, magpahinga. Kapag okay na kayo, pwede na kayong umalis. Pag uwi, tandaan niyong palitan ang gauze. Yang Zai. Yang Zai. Parang tumatawag ng kaluluwa, dumating na naman siya. Si Xiaoyan, hingal na tumakbo papasok. Agad niyang hinawakan ang kamay ko, sinuri ako mula ulo hanggang paa. Xiaoyan. Napaaray ako. Inilahad ko ang kaliwang kamay ko. May sugat din dito. Agad na hinawakan ni Jiang Xinyu ang kaliwang kamay ko. Bakit hindi mo sinabi kanina? Tiningnan ko. Nakalimutan ko. Mukhang natanga ka na sa pagkakadapa mo. Teacher! Teacher! May sugat din po ang kapatid ko sa kamay. Sigaw ulit ni Xiaoyan sa nurse. Walang pagmamadaling lumapit ang nurse. Tiningnan ang palad ko. Nasugatan lang. Linisin lang natin. Mabuti na lang at hindi kasing lala ng sa tuhod. Ingatan mo na lang to, hindi na kailangang lagyan ng gauze. Si Du Ziteng, sakit tiyan, ang gumawa niyan. Bago dumating si Xiaoyan, naikwento na sa kanya ni Sutian ang nangyari. Kung sinadya ba o hindi, wala namang nakapansin noon. Hindi ko alam. Basta, may tumulak sa likod ko. Biglang natahimik ng matagal. May natanggap na message si Jiang Xinyu sa cellphone niya. Tiningnan niya, walang emosyon ang madilim niyang mga mata. Xiaoyan, alagaan mo siya. May pupuntahan lang ako. Pagkaalis ni Jiang Xinyu, matagal akong tinitigan ni Xiaoyan. Anong tinitingin-tingin mo? Sinamaan ko ng tingin si Xiaoyan. Tumawa si Xiaoyan. Mahal kong kapatid, hindi kaya type ka ni Jiang Xinyu. Type mo mukha mo. Kung titigilan lang niya ako, magpapasalamat na ako. Type pa ako. Manahimik ka nga. Yung mga manliligaw niyang pasaway, nakita ko na. Tigilan na niya ako. Isang Jiang Wenming, isang Du Ziteng, sakit tiyan. Ewan ko kung ilan pa ang ganong tao. Pagkaalis ni Jiang Xinyu, pumunta siya sa isang lugar sa school garden. Nandoon na sina Fang Xiao at Sutian. Yujay, dinala na namin siya. Hindi nagsalita si Jiang Xinyu. Walang emosyong sinulyapan ang lalaki sa harap niya. Ikaw ang gumawa niyan? Hindi ko po talaga sinasadya. Naglalaro lang po kami, hindi ako nakatayo ng maayos, natumba ako sa kanya. Nang marinig ni Du Ziteng, sakit tiyan, nahahanapin siya ni Jiang Xinyu, kinabahan na siya. Nang makita niyang hindi nagsasalita si Jiang Xinyu, lalo siyang nataranta. Jiang Xinyu, hindi ko po talaga sinasadya. May halong pang-aasar ang mga mata ni Jiang Xinyu. Gusto mong tingnan ang kisses. Tuluyan nang nataranta si Du Ziteng, sakit tiyan. Alam niyang kayang makuha ni Jiang Xinyu ang kikis. Kung nasabi niya iyon, alam niyang baka nakita na niya. Akala niya, hindi makikialam si Jiang Xinyu sa bagay na ito. Basta walang nakakita, itulak lang sa likod, tapos itanggi na lang.
Hindi niya akalain. Walang tigil siyang yumuko at humingi ng tawad. Sorry. Pakiusap, huwag mong sabihin sa teacher. Huwag mong sabihin sa iba. Kahit ano, gagawin ko. Grebe. Ang sama mo pala. Sumang-ayon si Sutayan. Hindi ko akalain. Mukhang ahas, ang pangit mo pala. Alam ni Duziteng, sakit tiyan, na tuluyan na niyang nagalit ang mga ito. Alam ko pong nagkamali ako. Sorry. 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 Malamig na sinabi ni Jayang Sinyu, huwag kang sa akin humingi ng tawad. Kailing niyang kahumingi ng tawad. Bago umalis si Jayang Sinyu, iniwan niya ang huling salita. Kung hindi siya personal na hihingi ng tawad, bahala ka na sa mangyayari sa'yo. Tinitingnan ni Duziteng, sakit tiyan, ang papalayong likod ng tatlo. Napaupo siya sa isang tabi. Hindi niya dapat ginawa iyon para lang makaganti. Hindi niya talaga akalain na tutulungan ako ni Jayang Sinyu. Nang pumunta si Jayang Sinyu sa klinik mamaya, wala na ako. Dumiretso na siya sa classroom. Nakita niyang nakaupo na ako sa pwesto ko, nakikipagtawanan. Medyo gumaan ang pakiramdam niya. Sinasabi ko sa'yo, kapag sinabi mo sa ate ko, pupugutan ka nila ng ulo. Siksyayu yan, board sa section nila, kumuha na lang ng upuan at umupo sa aisle sa pagitan namin ni Song Jingyan. Sinabi ko na, hindi mo na kailangang pugutan. Nakuha na nila. Lingyang, may ate ka pa pala? Kapatid mo talaga? Ang swerte mo. Ang gwapo mo, siguradong maganda rin ang ate mo. Nakikinig si Song Jingyan sa pag-aasara ng magpinsan, walang tigil. Hindi ko na inisip pa. Naman, kapatid ko talaga. Maganda ang bago, pangit ba ang luma? Itinuro ni Xiaoyan ang mukha niya, halatang hindi sang-ayon. Ang mukha niyang to, sa school, sa batch nila, may ranking pa rin. Siguradong nasa top 3. Sa harap ng ate ko, sabihin mo iyan. Sa akin, walang kwenta. Kumpara sa kanila, simula pagkabata, lahat ng tao sa paligid ko magaganda. Kaya nasanay na ang mata ko. Kaya mataas din ang standards ko. Nang maisip ni Xiaoyan ang dalawa kong ate, naisip niyang sumuko na lang. Sa panganay, hindi siya makapagsalita. Sa pangalawa, kahit mas bata sa kanya, laging nalalamangan siya. Sige na, sige na. Yung dalawa mong ate, iwan mo na lang sa ibang lalaki. Hindi ko sila kaya. Yang Zai, may dalawa ka pa palang ate. Pagkaupo pa lang ni Sutian, narinig na niya ang sinabi ni Xiaoyan. May dalawa akong ate, parehong maganda at bi. Tumango ako. Isang panganay, isang kakambal kong babae. Kakambal. Sabay na napanganga sina Song Jingyan at Sutian, hindi makapaniwala. Yung kakambal mong babae, bakit hindi nag-aral sa Bicheng? Yung ate niya, sa International Elite School nag-aaral ng maayos. Bakit pa pupunta dito? Yung iba lang ang walang modo, ang layo-layo pa ng pinuntahan para mag-aral. International Elite School. Malaking impormasyon to, hindi pa rin makapaniwala sina Song Jingyan at Sutayan. Ang International Elite School sa Ningxing, sikat sa buong bansa. Maraming gustong makapasok pero hindi kaya. Yung mga tao doon, bukod sa may background ang pamilya, kailangan ding magaling sila mismo. Kung ganoon, iniwan mo yung school doon para pumunta dito. Hindi makapaniwala si Sutayan. Kinusot niya ang mga mata niya. Hindi makapaniwalang ang binatilyong ito sa harap niya ay 16 na years old pa lang. Hindi. Masyado lang mabilis ang pacing doon. Puro magagaling ang mga tao, hindi masaya maglaro. Tiningnan ko ang paulit-ulit na ekspresyon ni Sutian, napatawa ako. Ay yung girlfriend mo. Nandoon din? Ano to? Kung ano-ano na ang sinasabi. Saan galing ang girlfriend? Ako nga, isang liga na, hindi ko alam kung kailan pa ako nagkaroon ng girlfriend. Akmang magsasalita na sana ako nang biglang tumayo si Xiaoyan sa tabi ko, sobrang excited. Yang Zai, nagde-date ka na, hindi mo sinasabi sa amin. Tinatago mo pa. Kailan pa yan? Sino? Kilala ko ba? Sunod-sunod ang tanong. Tinaasan ko ang boses ko. Tumigil ka. Manahimik ka. Masakit sa tenga. Noon lang umupo si Xiaoyan, handa nang makinig sa paliwanag ko. Kailan mo nakitang may girlfriend ako?
Ako nga, hindi ko alam. Nagkamot ng ulo si Sutean. Noong opening exam, yung sumundo sa'yo pagkatapos, hindi ba't girlfriend mo iyon? Hawak pa ang kamay mo. Narinig ko yon, napatawa ako. At ko iyon. Kapatid ko talaga, kakambal kong babae, siya yon. Idiniin ko pa ang kapatid ko talaga, kakambal, baka hindi naintindihan ni Sutean. Ah, ganun pala. Makahulugang umiti si Sutean. Tapos, tumingin kay Xiaoyan. Talaga, hindi ka kasing ganda ng ate niya. Malayo ang agwat. Sismosa, manahimik ka. Blee! Nagsasabi lang ng totoo, ayaw pang payagan. Nagagalit pa. Pagkasabi noon, tumayo si Sutean at tumakbo palabas. Agad siyang hinabol ni Xiaoyan. Si Jiang Xinyu na nakaupo sa gilid, matagal nang nagpipigil. Hindi pa rin niya pinapakita ang bahagyang ngiti sa labi niya. Kapatid pala talaga. Ako naman, walang ganang nag-scroll sa Weibo. Nakita ko ang maraming private messages. Kuya, ikaw ba yung sign bearer? Ang gwapo mo. Fei Yang. Fei Yang. Magsalita ka naman. Ang gwapo mo talaga. Kaya agad akong nag-post sa Weibo. Muling pagpapakilala, ako si Ling Yang. Sa baba, may kasama pang picture. Dahil nalaman na rin naman, wala nang dahilan para magtago pa. Kundi magtatanong lang sila ng magtatanong. Kaninang umaga sa field, kinuha ako ng picture ni Song Jingyan na maganda, kaya iyon na lang ang ipinost ko. Napin ko ang Weibo post na to, may isang comment, ang gwapo talaga ng asawa ko, na nakakuha ng pansin ko. Isang bagong account, ang Weibo name ay Yang Zai diba o baby ni Yang Zai. Walang kahit isang Weibo post, ang galing talaga ng mga fans ngayon. Sa mga oras na ito, lumapit sa akin si Duziteng, sakit tiyan, nakakagat ang ibabang labi. Ling Yang, sorry. Alam kong nagkamali ako. Patawarin mo ako, please. Hindi ako nagsalita. Malamlam na tiningnan ko siya. Bakit mo ginawa yon? Mukhang kaawa-awa si Duziteng, sakit tiyan. Yung mga hindi nakakaalam, iisipin pang inaapi ko siya. Sorry, bigla lang akong nainis. Sorry. Sabi ni Duziteng, sakit tiyan, lalo pang naging kaawa-awa ang gwapo at maputi niyang mukha. Yung ilang tao sa classroom, nang makita si Duziteng, sakit tiyan, na mababang loob na humihingi ng tawad, agad na lumapit para mamagitan. Ling Yang, hindi naman niya sinasadya. Humingi na siya ng tawad. Nga, patawarin mo na siya. Tiake. Moral blackmail. Ang hirap talagang maging tao sa panahon ngayon. Bahagyang kumislap ang mga mata ko. Malamlam pa rin ang tono ko. Wala nang susunod. Narinig ni Teacher Zhang, ang class advisor, ang balitang ito. Nagmamadali siyang pumunta. Nakita niya ang eksenang ito. Nag-aalalang nagtanong, Ling Yang, wala ka ng problema? Dahan-dahang tumayo. Wala na po. Yung laban lang bukas, baka hindi na ako makasali. Tiningnan ni Teacher Zhang ang tuhod kong may benda. Nakakaawa talaga. Huwag ka nang tumayo. Mas mahalaga ang katawan kaysa sa laban. Titingnan natin mamaya kung sino sa klase ang pwedeng pumalit. Teacher, ako na lang po. Ako naman po ang may kasalanan dito. Agad na tumayo si Duziteng, sakit tiyan. Tiningnan ni Teacher Zhang si Duziteng, sakit tiyan. Alam na niya siguro kung anong nangyari. Ang mahalaga, sumali. Pangalawa na lang ang pwesto. Kinabukasan, wala akong laban sa umaga. Dahil nasugatan ako, hindi ako pinilit ng teacher kung anong oras ako darating. Pagdating ko sa school, mahigit 9 na ng umaga. Medyo umaambon sa bitching ngayon. Nagsimula na ang mga laban sa field. Ling Yang. Kakalakad ko pa lang sa hagdanan ng second floor, narinig ko na may tumatawag sa akin sa likod. Lumingon ako. Nakita ko ang isang pamilyar at nakakainis na mukha. Yung dalawang sampal dati, hindi pa yata siya natuto. Long time no see, Ling Yang. Mayabang na lumapit si Jiang Wenming. Bigla kong hinawakan ang cellphone ko. Tapos, gamit ang pamilyar na unlock, pinindot ko ang emergency call button. Kasi naman, si Jiang Wenming, may kasamang 4 na mukhang siga na lalaki sa likod. Yung leader nilang may dilaw na buhok, nakatayo sa tabi ni Jiang Wenming, nakangising parang manyak.
Ito ba yung sinasabi mong tisoy? Anong gusto mong gawin namin sa kanya? Pumikit ako ng bahagya, may bakas ng panganib sa mga mata ko. Tanungin mo ako. Depende kung kaya nyo. Walang pakialam yung may dilaw na buhok. Ang yabang mo pa, ah. Mamaya, sisigaw ka ng tatay sa amin. Mayabang na sinabi ni Jiang Wenming, sige, hawakan niyo siya, tapos sampalin niyo hanggang sa masiyahan ako. Yung iba, bahala na kayo. Walang problema. Sa amin ka pa. Kami na ang bahala. Sabi nung dalawang lalaki agad na lumapit. Bata, huwag kang masyadong mayabang. Hindi ko sila hinayaang mahawakan ako. Isang magandang ikot, sinipa ko ang isa. Nang makareact ang isa pa, isang suntok na ang tumama sa noo niya. Dahil medyo may sugat ang binti ko, hindi ko pa masyadong nagagamit ang buong lakas ko. Gago. Sugurin niyo. Agad na sumugod yung iba, balak akong bigyan ng leksyon. Pero isang malakas na sipa ang ibinigay ko, direktang tumama sa mukha ng papalapit na lalaki. Sunod, yung lalaki sa likod niya, natumba dahil sa lalaki sa harap. Galit na galit si Jiang Wenming. Walang kwenta. Pagkasabi noon, akmang hahawakan na niya ako. Pero hindi pa man lang niya nahahawakan ang kahit isang hibla ng buhok ko, binaluktot ko na ang braso niya. Sunod, yumuko ako at direktang ibinalibag siya sa sahig. Grebe. Pagdating ni Sutean, sakto namang nakita niya ang eksenang ito. Ang mga mata niya, mas malaki pa kaysa dati. Pumunta lang sila dito para tingnan ang resulta. Ang galing ni Fei Yang. Yung leader nilang may dilaw na buhok, biglang tumayo. Akmang susuntukin na niya ako. Ingat! Agad na humarang si Jiang Xinyu. Isang mahinang ungol ang narinig. Yung kamay ng may dilaw na buhok, biglang huminto sa ere. Hindi niya alam kung itutuloy pa ba o hindi. Yu Jai! Sino ang nagsabing saktan mo siya? Ang madilim na mga mata ni Jiang Xinyu ay puno ng galit at dugo. Yung leader nilang may dilaw na buhok, biglang nanghina ang mga tuhod. Hindi po ako. Si Jiang Wenming po. Si Jiang Wenming po ang nagsabi sa aming mga kapatid na tumulong. Yuji, inuutusan lang po kami. Patawarin niyo na po kami. Wala na pong susunod. Yung leader nilang may dilaw na buhok, nagmamakaawa na kay Jiang Xinyu. Kapag nagalit ang prinsesang ito, kahit sino pa ang dumating, wala nang magagawa. At saka, ang pamilya niya sa Bicheng, talagang walang nangangahas na galitin. Alice! Sigaw ni Jiang Xinyu. Gumulong ng 2 beses sa sahig yung leader nila. Kasama yung 3 pang lalaki, takot na tumakas. Jiang Xinyu, okay ka lang ba? Binitawan ko rin ang kamay ko. Direktang tumama ang mukha ni Jiang Wenming sa sahig. At ang kanang kamay niya, na-dislocate, hindi na maigalaw. Nang makita ni Jiang Xinyu na medyo okay na ang itsura ko, pero nakakunot pa rin ang noo niya, halatang hindi pa nawawala ang galit. Ikaw lang mag-isa, nakikipag-away ka sa maraming lalaki. Paano kung may dala silang armas? Hindi mo naisip ang mangyayari. Lingyang, hindi ka ba natatakot mamatay? Bigla akong nagulat. Bakit niya ako biglang sinisigawan ng walang dahilan? Bakit ang sungit mo? Huwag kang mag-alala, hindi nila ako kalaban. Nang makita ni Jiang Xinyu na ang yabang ko pa rin, parang walang pakialam sa mangyayari, lalo siyang nagalit. Akmang magsasalita na sana siya nang agad na lumapit si Xiaoyan. Jiang Xinyu. Jiang Xinyu. Nag-aral siya ng judo, taekwondo at kung ano-ano pa. May konting kaalaman siya. Dati nga, may na-ospital siyang isang tao, 1 buwan siyang nakahiga. Huwag mo na siyang patulan. Paano si Jiang Wenming? Lumapit si Sutean, sinulyapan ang nakahandusay na tao sa sahig. Itinago ni Fang Xiao ang cellphone niya. Tumawag na ako ng 120. Mabilis na dumating ang 120. Dinala si Jiang Wenming sa ospital. Dahil lalong lumalakas ang ulan, pansamantalang itinigil ang sports meet. Lahat sila, bumalik muna sa classroom para mag-self-study. Hintayin na lang ang announcement ng school. Pagdating ko sa classroom, biglang natahimik. Kasi naman, narinig na ng lahat ang tungkol kay Jiang Wenming. Napatingin sila sa akin ng 2 beses. Si Jiang Xinyu, mamaya pa pumasok sa classroom. Kumunot ang noo niya.
Akmang kakausapin ko na sana si Jiang Xinyu nang makita ko ang napakasungit niyang mukha. Mukhang hindi pa nawawala ang galit niya. Agad akong nag-message sa kanya. Galit ka pa ba? Huwag ka nang magalit. Hindi ko naman sinasadya. Wala nang susunod. Walang tigil sa pag-vibrate ang cellphone ni Jiang Xinyu sa bulsa niya. Medyo naiinis siyang kinuha ito. Nakita niya ang message. Sinulyapan niya ako. Pagkatapos, ibinaba niya ang cellphone sa mesa. Grabe. Nagkukunwaring hindi nakikita Nag-message ulit ako. Break na tayo. Nang makita ni Jiang Xinyu ang message na natanggap niya, diretso siyang tumingin sa akin. Break? Nang makita ni Jiang Xinyu na hindi ako nagsasalita, isang kamay niya ang nakasandal sa mesa niya. Teacher Lin, sabihin mo nga kung paano ang break na tayo. Hindi pa rin ako nagsasalita. Ayokong pansinin siya. Mumisi si Jiang Xinyu. Tamad at pagod ang itsura niya. Kaya pala ang break na tayo ay hindi pagsasalita. Elementary ka ba? Sa mga oras na ito, sa isip ko, puro namura. Huwag kang magsalita. Break na tayo. Nagalit ka. Nakanguso ako. Medyo umbok ang gwapo kong mukha. Napaisip ng ilang segundo si Jiang Xinyu. Iniunat niya ang palad niya. Sa ibabaw nito, tahimik na nakalatag ang isang lollipop. Sige, susuyuin kita. Akala ko, nagkamali ako ng dinig. Tahimik akong napamulat ng mata. Bigla kong tiningnan ang mga tao sa paligid. Mabuti na lang at kanya-kanya silang nag-iingay at naglalaro ng cellphone. Suyuin ako. Ano ba talaga ang gusto ni Jiang Xinyu? Tumingin ako sa malalim na mga mata ni Jiang Xinyu. Matagal kaming nagkatinginan. Sobrang tagal, medyo nanunuyo na ang mga mata ko. Kumurap ako ng 2 beses. Nagsimulang mamasa ang mga mata ko. Tahimik na nakipagtitigan sa akin si Jiang Xinyu. Bahagyang gumalaw ang mapulang labi niya. Ano, na-touch ka na, iiyak ka na? Diyos ko, na-touch, iiyak na. Nanunuyo ang mga mata ko. Alam mo ba, sinira mo na ang magandang atmosphere. Kumunot ang noo ko. Akmang magsasalita na sana ako nang biglang tawagin ako ni Teacher Zhang, ang class advisor, mula sa likod na pinto. Lingyang, pumunta ka sa office. Napakagat ako ng labi. Kung swerte, hindi masama. Kung masama, hindi maiiwasan. Kung darating, darating. Akmang tatayo na sana ako nang biglang hawakan ang pulso ko. Ang mainit niyang palad ay dumampi sa malamig kong pulso, medyo nakakakiliti. Sasama ako sa'yo. Hindi na kailangan. Ako ang hinahanap ng teacher. Ako di. Binitawan ni Jiang Xinyu ang kamay ko. Kasi naman, maraming mata sa klase ang nakatingin sa amin. Tiningnan ni Jiang Xinyu ang paligid. Mabilis nilang iniwas ang tingin. Mahinahong binitawan ni Jiang Xinyu ang kamay ko, pinayagan akong umalis ng classroom. Yuji, sa tingin mo, anong gagawin ni Old Zhang, Teacher Zhang? Hindi basta-basta ang mga magulang ni Jiang Wenming. Mukhang nag-aalala sila. Nakakabahala talaga para sa Feiyang natin.